Magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So, welcome back po sa ating channel. So, andito po tayo sa bahay. I-update lang po natin yung mga project natin mga boss. Okay. So, ayan mo. Ayan po mga boss. So, ito yung pupunta doon sa Villasis, Pangasinan. I-deliver po natin mamaya yan. Tapos, doon sa may Tarlac City Project. Pwede na po sana nating i-deliver yun. Kaya lang, wala pong tao. So, bukas pa po tayo mag-deliver para doon. Tapos ito po yung ano. Natabas yun na yung sa San Clemente? Agos, natabas na lahat. May nailingan na. Gasulban na lang. Okay. So sa San Clemente natabas na. Bubuin na lang po yun. Okay. So Tarlac, yung modular kitchen cabinet natin, Tarlac City sa San Sebastian. Tapos yung isa sa San Clemente. Tapos may susunod pa po doon sa Pusurubio, Pangasinan. Tapos ito po yung ilalagay natin bakod doon sa Farm 2. Tapos ano na lang, cyclone wire na lang. Ito yung mga scaffolding ko na hindi ko nagagamit. Ito na lang po yung ginamit, ginawa natin pang ano ba mga boss, pang bakod. Tapos binili ko na lang ito, cyclone wire tubular. Ito yung tubular para mga boss, dito naman yan. So lalagyan ko lang second floor dito para yung mga ibang kalat dito na pintura doon na lang ilalagay sa taas para hindi masyadong makalat. Sayang din kasi yung space doon. Pero yun talaga yung balak ko dyan, kaya mataas yung ceiling para malagyan uli ng pwedeng ilagay. So tara, pupunta nga pala tayo sa San Jose, Tarlac. May project po tayo doon, maliit na bahay na kinisimen natin, tapos spandrel, pati pintura po nun gagawin natin. So papasyalan po natin ngayon. So hindi po tayo nakapasyal ng ilang araw. So ngayon lang ulit tayo makakapasyal doon. Puntahan po natin. Okay, so nakalimutan ko mga boss, Biyernes pala ngayon. So ngayon pala sila magdi-deliver sa San Sebastian Tarlac Project. Kasama natin si Kapitan. Siya pa yung kinuha natin nagdi-deliver ng mga modular cabinet pag may mga project tayo, may deliver. So ayan mga boss, kakabit na lang po yan doon sa site. Tapos ayusin pa po yan. Okay. So punta na tayo sa Santa Ynez. Ay sana sa Western mga boss, Western Tarlac, sa San Jose Tarlac. Okay, so tara na. So si Badinoli na lang po yung kasama nilang magdi-deliver ng cabinet natin mga boss. So sasamahan na lang po niya sa site. So tayo naman sa San Jose Tarlac. So tara. Okay, so dito na tayo mga boss. San Jose Tarlac Project. Okay. Saba natin yung materials. Shoutout kay Ma'am Shirley Apan. Okay, malit na project lang po ito mga boss. So unang ginawa natin dito is spandrel. So ngayon magkikisami na po tayo. Inikat yung ajay, inikat yung tatay. So dito sa spandrel, so napagkabit na po tayo ng spandrel. Kaya lang yung L-molding, so nagkulang tayo sa L-molding. So ayun, kulang ng 18 pieces. So hindi ko masyadong na-estimate ito, itong spandrel natin dito mga boss. So yung kulang na lang dito yung mga ano yan. So yung materials pala na itong spandrel mga boss is ano po siya, nasa 18,000 plus yung materials ng spandrel. Tapos nagkulang po tayo ng walanggal, yung L-molding.
So yun ang ano, kulang pa. Kaya lang yung kontrata ko rito is 20,000. 18,000 po yung ano natin na binayaran natin sa materials. Tapos ikakabit pa po natin yon. So 20,000 po yun. Tapos yung materials is 18,000 plus. So kulang pa ng L molding. So baka maging ano nito 20,000. So yung labor nito wala na. Lugi na ako. Lugi na ako. Pero okay lang mga boss. At least may trabaho yung mga tao. So parang ako pa yung ano dito. So kasalanan ko rin naman. Hindi ko masyadong na-estimate. So madami rin pala kaya ganito kaliit. So yun na lang naman ang kulang diyan. Tara dito tayo. Okay, dito may kisame na po dati to. So ito yung gagawin natin. Okay, nakapag-layout na rin. So magtatakip na lang po tayo rito. Ayan o. Tatawan. So hindi po siya curve design. So para may drop na may design. Tapos dito sa kabila may curve design po ito. So yung 3D model po nito, ipakita ko na lang po dun dyan sa screen. Okay, so ganyan po yung mangyayari dyan. So yung design kasi nito mga boss, yung may-ari na po yung nag-send sa akin kung ano yung gusto niyang ilagay dito sa bahay niya. Siya na pong nag-send sa akin ng design. So sabi niya, ganito na lang gawin mo dun sa salas natin, tapos sa room ganyan po yung gawin ninyo, sabi niya. So ayan, kaya sinunod po natin yung gusto niya. Tapos yung kulay, gusto niya, ganun na rin po yung kulay. Parang violet, ganun po yung kulay niya. So ganun din dito sa ano dito sa kwarto. So design din po siya. So andyan po yung ano sa screen. Andyan po yung 3D model niya. Okay. So maliit na bahay lang po siya. So pati pintura po yata nito ipapagawa na rin po sa atin. Ayan o. So may groove. So gugurban na lang po natin. Kaya lang wala siyang moldura. So ganda sana kung may separation siya yung groove. Moldura tapos ano na yun, ilalagyan natin ng groove para may separation siya, para hindi lang pintura yung magsi-separate. Ano, ganun din dito sa kabila. So yan po yung mga design na napili ni Madam. So sinend sa atin, tapos ayun, yan ang gagawin natin dito. So maliit lang na bahay po ito naman. So wala po tayong pinipili kahit maliit o malaki. Okay lang po sa atin. Kung tutusin, yung mga susunod dito, malalaking project na po yung malalaking bahay. So siyempre, pumila po sila. Gagawin natin, kaya susundin natin yung yung schedule ng pag nila mga boss, pag gawa sa bahay nila. Kaya nga pala sa mga ginagawa namin curve design mga boss. So ganito po lang siya. So may framing po yan, tapos ito po yung pinaka curve design natin. So makikita nyo, yan, may fabricate po tayong ganito. Ayan, nakapabricate yan, tapos ibabare na natin. So tapos pag magtatakip po tayo rito, siyempre tatakpan na natin ito. So ditong banda hindi na namin matatakpan. Tapos dito, tatakpan din natin dito. Tapos ditong banda, matatakpan din natin ito. Yan. Kaya lang, ang hindi natin matatakpan dito, ito. Yan, makikita nyo mga boss. May awang po siya rito. Yan po yung hindi natin matatakpan dyan. So, natural lang po yun. So, dito, nagtatakip kami dito. So, hanggang dito yan, hanggang diyan. So, may konting
may konting space po siya rito. Kasi hindi mo naman may papasok yung board dito kung wala kang space na ilalagay dito mga boss. Kung may hindi ka sakto-sakto dito. So mas mainam kung may isakto natin. So kailangan natin mag-space dito para may pasok. Tapos pag naipasok na po yun, pwede na po natin ipababa yung board dito hanggang sa sumugad dito. Andyan na po yung board natin. Ayan. Tapos dito mamasilyan na po natin yan. May fiber tape po yan. Lalagyan natin fiber tape. Pero dito sa baba, hindi na po natin mamasilyan yan. Yung nandito sa baba. So ganun na po yun. Kung ano po yung pagtikip dito, hindi na po natin mamasilyan yan. So ganun po talaga yung ginagawa namin. So ang maganda kasi rito, pag ganito yung ginawa natin mga boss, i-repeat po natin ito. Yan, i-repeat po natin yan. Siyempre, makikita nyo, may awang pa rin siya rito, no? Yan, so natural lang po yun. Repeat natin yan. Tapos, yan, tatakpan na natin. Tapos may paring din tayong ilalagay dito. So yung ibang ginagawa nila, sa mga, yung nakikita natin sa mga YouTube, Facebook, so ginagawa nila, tatakpan na po nilang buo yun. Buo na po nilang tinatakpan yan. So bago sila mag-frame ng para sa cove design, so tatakpan na po nila. Tapos ginagawa nila, mag-ano lang sila ng wall angle dito. Lalagyan nilang wall angle yan. Tapos i-screw na lang nila. So okay din yun. Okay din yung discard na yun. Kaya lang, hindi ako sigurado dun sa screw na yun. Kasi itong paring natin, minsan naglo-loose thread yung mga screw natin dito. Pag nasobram yung ikot, naglo-loose thread yung paring natin. So siyempre kung sa pangmatagalang gawa, mas gusto ko po yung metal frame to metal frame na naka barena kaysa yung i-screw mo na may board na po siya rito. So bawas tibay na po yon kung ikukumpara mo dito. Kung sa tibay, mas matibay po to kung ikukumpara mo dun sa tatakpan mo to, tapos saka maglalagay ng cove design. So pag ganon, siyempre hindi na po tayo sigurado kung hanggang kailan yung framing natin. Siyempre mas maganda pa rin na sigurado tayo. Kaya ganon yung ginagawa namin dito. Pinapaliwanag ko lang sa mga cove design na ginagawa natin. So metal frame to metal frame po yung ginagawa natin. Metal paring to metal paring, hindi po yung magtatakip ka tapos lalagyan mo ng wall angle dyan tapos i-screw mo. So hindi po ganun yung ginagawa namin. So ganito po yung paraan po na ginagawa natin. So yan ang ano ka naman dito. Pag ganito yung mga framing natin, may warranty po yung kisame ninyo sa akin. So may warranty. Kung gusto nyo ganun, yung pag ganun na magtatakip tayo, bago tayo maglagay ng ganito, kung gusto nyo takpan muna natin tapos bago tayo maglagay ng cove design, siyempre hindi ko na bibigay yung warranty sa inyo. Siyempre may tendency masira kasi naka-screw lang, itutusok nyo lang ganun, i-screw. Siyempre baka malus thread sa tagal ng panahon, pwedeng matanggal po yon. So kaya pag gano'n yung papagawa niyo yung discard na sa amin na gano'n, wala na pong warranty. Pero maganda pa rin yung kakalabasan niya. Kaya lang yung doon sa katagalan niya, mas prepare ko yung ganito kaysa doon sa magtatakip kayo. So sana naintindihan niyo yung gusto kong ipaliwanag. So mamili po kayo, gusto niyo ganito, pwede naman ganito yung framing natin, tapos may warranty, o kaya yung tatakpan muna natin ito tapos saka tayo mag-cove design. Yun ang wala nang warranty sa akin. Siyempre doon sa ibang nagkikisame wala namang warranty. So ako, kampante ako na magbigay ng warranty sa inyo pag ganun yung ano natin gagawin. Sa mga ibang nagkikisame nga wala po silang warranty binibigay. So pag sinabing warranty, siyempre wala kayong babayaran kung magre-repair kami. So ganun po yung ano. So pinapaliwanag ko lang po dito. So natural lang na may awang ditong banda. Yan. Kung gusto niyo mang kasi baka pumasok yung insekto, wala na tayo yung magagawa doon. Papasok yung insekto diyan. Hindi na kasi natin matatakpan ito. Mayroon nang takpan. Kung gusto naman yung ganun, wala talaga hanggang dito yung natin mga boss. Hanggang dyan yung takip natin. Mauna yung takip bago tayo mag-frame ulit.
So sa yun lang, pinaliwanag ko lang. Pero sa tibay, kung akong tatanungin ninyo, mas matibay po yung ganito kaysa yung magtatakip ka. Okay, so pinilawanag ko lang po rito para magkaroon kayo ng idea. So yung gagawin natin dito, ganyan. So natural lang po yun. Okay, dito naman mga boss, ito yung pinapakita ko kanina. Pwede naman natin itupi ito. So tatanggalin natin ito. Yung hawakan mo nga. Yan, tatanggalin natin yung sa may gilid niya. Yan. Tapos itupi natin ganun para magkaroon na at least masaran ng konti. So gayin mo nga. Yan. So itupi mo. Yan. Yan, mo pa. Isagad ko doon. Okay, so ganyan po yung mangyayari. So ganito lang yung fabricate ninyo, no? So at least may sara ng konti. Okay, so ganyan gagawin natin. Okay. Okay, so dito naman sa spandrel ang ginagawa natin. So yung ibang nag-spandrel, so bumibili po sila ng mga yung ginagawa nilang fascia molding mga boss, may ganun po siya. Parang may design. Tapos doon may babarena yung spandrel ninyo. Hindi dito sa fascia. So tapos doon na mismo yung spandrel nyo na may babarena. So yung ginawa natin hindi ganun dito. So ang ginawa natin, yung spandrel nakabarena mismo dyan sa fascia. So makikita nyo nakabarena mismo dyan sa fascia yung spandrel natin. Isa-isa po yan na nakabarena. Ayan, may nakabarena po yan. Tapos pagkatapos natin malagyan yan mga boss ng ganon, may barena, may ganyan mga boss, saka natin lalagay yung fascia natin na L-molding. Itatakip na lang po natin yon para hindi makita po yung mga magbarenahan dito, para maganda na rin tingnan yung edge niya rito mga boss. So tatakpan na lang po yan. Okay, so di mas maganda po siya tingnan, tapos mas matibay. So ganun po yung ginagawa natin. So sa mga ventilation natin ganito na rin. So may nabibili po tayong ganyan. So ganun din dito sa kabila. Ayan. Okay, so iba po siya kung ikukumparahan nyo doon sa ibang nag-spandrel. So ito naka-direkta doon sa CFR links. Okay, so ganyan po siya. So ikinover na lang po natin yung L-molding natin yung fascia. So may pansin dito wala. So doon meron na. So tinatong na lang po natin yan, tapos ni-repeat. Okay. So tara na mga boss. So may pupunta po tayo pala. Okay, so bumalik po tayo rito sa Paniki, Burgos. Paniki Tarlac Project. So mayroon po tayong ayusin. So back job. Kaya yung last na pinuntahan natin kanina, pinaliwanag ko pa yung mga gagawin din sa cob light. So ito yung issue dito. So medyo nagkaroon lang tayo ng mali ng ng takip. So yun po yung ayusin natin dito mga boss. Oops, saan ba yung ayun. Ito. Uy. Ayun. Okay, tara. So inalis na po yung dating bahay dito mga boss. Binagbag na po nila. Ito po yung harap niya. Pagdaan. Ayay. Okay, pasok na tayo rito. Oh, anong ginagawa niyo dyan? Ba't nakapad kayo?
Naayos nila. So tatapan nilang gusto kasi ni sir, walang singaw. So mahirap gawin yun. Walang singaw. So minor na ano lang naman yan. Minor na trabaho lang. Nilagay na rin mga baseball. Okay, so dito po tayo sa labas. So ang ginagawa nila dito sa wall, mga poste, anti-finish na. So gumamit sila ng compressor. Tapos ayan, pagkatapos ma-sprayan, kaya ginagamitan nila ng horoderang bakal. Ang galing ginagawa nila. So ganito yung magiging finish niya. Ayan. Ayan, pininturahan na nila ito. So sprayan muna nila, tapos pipinturahan. So ganun yung magiging texture ng wall. So ay mga boss, ito na lang hindi tapos na. Opo, boss. Ay boss, opo boss. Naging bubos pa natin. Ito na mga boss, ito na lang hindi tapos na. Opo boss ko. Naging bubos. Nalagyan joke. So yun na lang, bali konting ano lang yun mga boss, konting malit na bagay lang naman yun, pwede naman natin gawin. So yun ginagawa natin. So yung request ni sir. So lahat naman yan inayos natin, lahat ng chinek na. So yan na lang yung hindi tapos. Okay na lahat. Punta na kayo doon sa taas kanina. Tinignan nyo. Galing kami kanina sa taas. Pagkabalag namin kanina. So yan na lang yung hindi na. Po boss. So yun lang na mga boss. So lahat naman kung may problema po kayo doon sa ginagawa natin, pwede nyo naman kaming kausapin ng maayos. So kami naman wala lang kaming tinatakbuhan. So parte yan ng serbisyo namin, yung bumalik sa inyo kung mayroon po kayong hindi nagustuhan sa ginawa namin, at pwede naman natin pag-usapan. Ayan, pupuntahan, babalikan po natin yan. So walang problema. So lahat naman ng lahat ng bagay may solusyon. So makukuha naman natin yan sa magandang usapan. Okay, so ayan, padaanan lang po natin mga boss. So sa mga ngayon ang nakapanood ng video na to mga boss. So bago po natin ginawa na ito mga boss, ginawa ko po siya ng 3D model. So naka-actual po siya sa bahay na to. So ayun, padaan na lang po natin. So nung natapos na naming gawa ng 3D model, so ayun, kung ano yung nasa 3D model, yung po yung ginawa natin. Tapos ito lang yung medyo nag-iba ng konti. So design ni sir po yan. Okay. So fluted panels yung ginawa natin dito. Yung kisame, pintura dito sa interior. Yan, wall cladding, itong TV console. So yan po yung mga ginawa natin dito. So yung mga ilaw po dito, tricolor po yan, warm white daylight tsaka white, yung pin light tsaka strip light. Pero dito, tricolor din po yan, blue, warm white violet. So doon sa 3D model natin, meron din po akong dinesign na ano po doon mga boss, modular kitchen cabinet. So dito may knock bar pa po rito. Tapos dito lagayan ng rep. Tapos dito yung kitchen cabinet natin. Okay, so padaanan ko lang mga boss. Okay, ganda na. Ito po yung mga kwarto. Ayan. So tricolor din po yan. Ayan, ay si sir na pala bumili nito. Ayan. Okay. So yung CR. Tapos ito naman yung isang kwarto. Okay. Ganda na.
Okay. Ayos. Pag pinadaanan ko lang mga boss. So may shadow line din dito. Yan. Pati doon sa kabila, ganun din pong mangyayari dyan. Masang we. Ano mo, ba't di mo binabawasan yung ulam mo? Pulutan niya mamayang gabi. Sila kain tayo rito mga boss. Oh. Ano, sinigang na ano, tilapia. Tsaka bangus. Ayan. Dalaman ba siyang we? Okay, thank you. Okay, tara na mga boss. Pick upin natin yung spandrel sa Tarlac. Yung L-molding. Tara. Sabi ko sa'yo eh. Bumili tayo Sarap ng yung pangalan nung ano mo, hindi pa ako nakapalo sa'yo eh. Pero alam ko nagpa-vlog ka. Yun lang. Ay, ito. May ano ko rito. Oo, vlogger si sir. Nakita ko kasama yung ipag ko. Doon ko nakita. Taga saan, ma'am? Santik natin si sir, hindi kilalang. Taga saan yung ipag mo? Saan niya napanood, ma'am? Sa ipag mo? Opo, Sino yan? Maricel Doria. Ayan o. Ay, thank you sir. Yan, bumili po tayo ng rambutan para meron tayong kinakain habang babiyahe. Merienda. Oo, Oh, thank you. magpapalo ako mamaya sir. Sir, 20 pa po. 20 pa. Opo. Thank you po. Okay. Okay, so ayan dito po tayo sa Tarlac Roofing. So ito na po yung ano, yung kulang sa order natin. Sige siguro. Nagano kasi ako kanina. Dumudupot. Oh, yun nga. Tama, yan yung 100. 1620. So ayan ba? 1620. Medyo blurred. Oh, ito yung kulang sa San Jose Tarlac project. Okay. Dito na tayo sa Tarlac. Tarlac project. So modular kitchen cabinet po ito mga boss. So i-update natin. So mag-install na po sila rito. Han? Basta dyan. Inayos pa lang nila yung electrical. Okay, so dito pala mga boss, may problema rito. Yung linya ng mga tubo, tapos yung kuryente, tapos yung drainage. So inaayos pa nila sir bago tayo maglagay dyan. So sandali na lang po sana yan yung isalpak. Halos pagtapos na po ito. So yun na lang po. So habang inaayos nila yan, ayusin muna natin yung ibang ano rito mga boss, ilalagay.